Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Pagtitisa sa mga atake ng mga bulaangko para patibayan ang bawat Katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Kay Brother Manuel Ian Quintana, Brother John Ray, nalito ako. Bakit sa talk ni Father Darwin na may pastor nagpalayas ng demonyo, tinawanan lang? Samantalang sa Bible, okay lang magpalayas ang hindi kasamahan ng mga apostoles. Salamat bro. Bro Wendell, bigyan mo ng linaw to Brother Wendell. Okay, una, bakit sinabing, basahin mo muna yung talata na yung Okay. may ilang nagpalayas. Yes, ano yun sa 9, Mark 9:38 to 40. So ito ang ating mababasa, no? Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin. Pagkatapos gawin ito, sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang tanong niya, Brother Wendell, bakit dito hindi pinagbawalan ni Panginoong Jesucristo, samantala sa talk daw ni Father Darwin, mayroon daw pastor, tapos tinatawanan daw ng demonyo. Brother Wendell, bigyan mo ng kalinawan. Okay, una, Marcos 16:16, pakibasa Bro John Ray. Marcos Marcos 16:16, ito 16:17. Ito ang nakasulat. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Okay, una, lilinawin natin. Marcos 16:17, sa pangalan ko magpalaya sila ng demonyo. Kahit ibang sikta o kahit pagano nagagamit sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, makapagpalaya siya ng demonyo. Di ba? Mapansinin niyo, isang paganong ama na pumunta kay St. Martin of Tours,
at nag-request na magpalayasin, i-exorcise ni St. Martin ang kanyang anak na naposes. Sabi ni St. Martin, "Wag mo na akong gambalain, natutulog na ako, ikaw ay ama, authority ka, kahit pagano ka, sabihin mo lang, lumayas ka, demonyo, sa pangalan ni Jesus." Nagawa yan ng pagano. Lumayas talaga. Okay, ngayon, bakit sinabi ni Father Darwin, may isang pastor tinatawanan lang. Balikan natin ang Marcos 16:17. Sa aking pangalan, magpalaya sila sa demonyo. Sapat na ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo para palayas ang demonyo. Pero tandaan natin, hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos 16:17, sa aking pangalan, lahat na hierarchy ng demonyo ay palalayasin nila. Hindi sinabi yan. Kaya, diyan na papasok ang wisdom ng simbahan na may solemn exorcism. Dahil ang deliverance, kahit pare na di exorcist pwede makagawa ng deliverance. Mga madre, mga ama, pero walang pagkakaiba ha. Ito ha, kung ang sakit ng pasyente ay lagnat lang, pwede yan magamot ng ama. Pero, pag ang sakit ng pasyente ay cancer na, wag na kayong mangunguha ng ordinaryong doktor. Punta na kayo sa tinatawag na espesyalista. Ganon din sa tinatawag na ministry ng simbahan Katoliko, sa wisdom ng simbahan. Bakit? Meron na tayong solemn exorcism. Bakit solemn exorcism? Dahil buong simbahan at dasal ng simbahan ang magpapataboy sa high rank. Dahil bago yung solemn exorcism kasi, sinusuring mabuti ng case officer kung anong type na demonic possession ang nasa, ito ba ay psychological lang o psychological demonic na nagtatago sa psychological. Susuriin talaga yang mabuti. Una, dahil ang case officer, siya ang maghanda sa prayer para sa exorcist. Batay sa interview. Susuriing mabuti, occasional type. Kung occasional type, madala yan sa deliverance. Kahit hindi exorcist. Dahil ang case, occasional type of demonic possession. Ang problema, mayroong tinatawag na indwelling type of demonic possession. Kaya nga, tumatawa yung iba at sa formation kasi, sa gathering, sa UST, pag tumatawa, kailangan umanong ihinto, i-process muli. Bakit? Tinatawanan siya, di mo ako kaya. Meron akong hold sa taong ito. So kaya, susuriin, ano kaya mga kasalanan o mga hatred niya? I-process muna. So may indwelling type, may epileptic type, demonic possession, meron tinatawag na somnambulistic type, merong tinatawag na dormant type. So, yung mga ganyan, abay di na basta-basta yan. Dapat solemn exorcism. At kung sa solemn exorcism, kailangan pang series. At hindi lang sapat ang solemn exorcism. Dapat yung pasyente mismo ay mag-guide para mamuhay siya sa kabanalan. Dahil walang silbi ang pagpalayas ng demonyo kung yung pasyente mismo ay balik-balikan niya ang kanyang ginagawang mga offenses o mga kasalanan. Tandaan natin, ang demonyo'y parang langaw. Itaboy mo man, babalik yan. Kaya sa wisdom ng simbahan, tuturuan talaga na i-close. Yung ibang sikta kasi, kung mapansin ninyo, nagpalaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, basta lang nakatulog, para sa kanila, okay na yon. Di yan ganyan. Dahil kung nakatulog, ibig sabihin, nagtatago lang yan sa katawan. Yun po, Brad John Ray.
dapat pala walang yung nga yung pari, walang asawa, walang ganito. Sabi niya, bakit kay Brother Arvin magdayaw, no? Mga bagong ano siguro to listener. Bakit may naordihan na pari? Sabi niya. Kahit nagkaasawa na tapos ang reason lang malaki na ang anak tapos patay na ang asawa niya pero naging pari pa rin. Okay, so ako nasasagot, kapatid, um, yung tandaan natin, no, ang sinasabi natin, ordained priest. Okay? Bago ka mag-ordained priest, it doesn't matter kung ano yung past mo. Code of Canon Law 1051 nga bro, ano, dapat lang, ito lang ang requirements. Hindi mo kailangan na maging, wala pa to, virgin, dapat walang naging asawa dati. Hindi po yung ganun. So, sa Code of Canon Law 1051, kailangan at least na-meet niya yung mga requirements lang na kailangan willing siya. Ang pag yung nakaraan mo, hindi inaano ng ano yan, ng mga obispo para ma-ordain ka, kapatid, para mas maintindihan ng mga tao. Di ba, may ganun ngayon, may yung controversial na pari, kamamatay lang ng asawa, pwede magpari? Yes. Kasi hindi inaano yun. Tignan natin 1051 Code of Canon Law, Bro Jando. Code of Canon Law 1051. lang Yan ang requirements lang ng ano, hindi ano, kapatid, sa mga ano, nagtataka ako nga, no, para sa mga walang asawa lang. Bakit yung mga namatay yung asawa, pwede namatay na nga eh. No? So ibig sabihin wala na siyang asawa, kaya nga doon papasok yung requirements na dapat talaga hindi buhay ang asawa o walang asawa o binata o kahit mayroong mga asawa, patay na yung asawa. Pwede Ano pa rin yung yung kapatid. Code ano of yung Canon Law 1051, bro. 1051 lang Okay, 1051. Ito, sabi dito sa 1051 ng Code of Canon Law. Eko. Ito buksan ko muna. Uy. Sabit. Yan. Babakas siya. Maliit pa rin. Maliitin pa. Ito, 1051 ng Code of Canon Law. Ito sabi dito sa 1051. The following precepts regarding the investigation about the qualities required in the one to be ordained are to be observed. There is to be a testimonial of the rector of the seminary or house of formation about the qualities required to receive the order. That is, about the sound doctrine of the candidate, his genuine piety, good morals, and aptitude to exercise the ministry, as well as after a properly executed inquiry about his state of physical and physic health. Yun lang bro, yung unang requirements pa lang, no? Ayan, malinaw yan, no? Kailangan lang nag-undergo siya ng mga inquiry. So yung mga requirements sa pagiging ano, isa sa mga requirements yan, wala siyang asawa. As long as ma-meet niya yung lahat-lahat, good moral characters, physically health siya, lahat po yan, hindi walang connection yung dati siyang may asawa. So, para malinaw po sa iyo, no? Hindi dahil hindi lang para dun sa mga totaling walang asawa o binata ang pagkapari. Kahit ikaw o sino mang Katoliko ngayon, may asawa, namatay si Mrs. Willing ka pwede po sa simbahan yan as long as ma-meet mo yung mga talagang legal requirements ng simbahan. Yun po ang sagot natin, kapatid.
Dito may tanong kay Brother Wendell. Bro Wendell, galing kay kapatid na Nina. Sabi niya, good eve bro, pakitanong po kay Bro Wendell. Posible po ba na diretso extraordinary position at hindi dumaan sa extraordinary obsession o oppression? Salamat o pa. Bro Wendell? Yes, malaking posibilidad niyan, no? Na may mga ganyan na extraordinary demonic possession. Pero kailangan pa rin na ma-evaluate kung yung extraordinary demonic possession, ito ba'y occasional, indwelling, o anong ori. Lalo na pag ang naposis may kaugnayan sa albularyo, satanism, o kaya Freemasonry, napakabigat na talaga yan na kaso. Ayun, maraming salamat Brother Wendell. Brother Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. And then, dito naman ako ngayon sa, meron pang mga tanong dito kasi. Wait lang ha. Basa muna ako ha. Sabi dito ni Raiden Aguho, good evening, Brother Jando. From Atimonan, Quezon. Sabi sa 4586, Bro Jando, good evening. Ang tanong sa protestante, bakit daw Senior Santo Niño ang tawag natin? Gayong bata pa daw, dapat junior. Ano po ang paliwanag natin dyan? Sana masagot. Thank you. Pakisagot yun, Brother John Ray. Ano yun bro? Ano yun bro? Binasa ko. Okay. Wait lang ha. Ayan. Ang sabi dito kasi ganito. From 4586, no?